goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taos-pusong pasasalamat ang aming pinapaabot sa KBB. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalo-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang linig, Lain-lain mga pananaw. Lain-lain na tinong. Pagkalagong-lain na panlataw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-lain balita. Sa usapan. Lain-lain na balita. Kapuso. Pagkalagong-lain na balita. Sa buong nga. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. DXTC na Repapoy-9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company. Is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po yung orasan, oras po sa buong kapuluan, na 4 na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon sa Central Mindanao, ngayon ay araw ng Tuesday, November 25, 2025. At ika-4 naman po sa buwan ng Jul-Akhir o Jumada-Akhir 1447 sa atin pong Hijri Kalendar. Welcome sa Rangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama po tayo hanggang alas 5 ng hapon. At kami po ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, sa ngalan ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, ako po muna yung makakasama pansamantala, Annalisa Abbas. Manatili hong nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 5 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. At narito na detalye ng ating mga balita. Nakakumpiska ng mga pulis ang abot sa 1.5 million pesos na halaga ng sigarilyong gawa sa Indonesia. Mula ng dalawang magkatulad na sasakyan sa isang checkpoint sa barangay Dalumangku, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dito gabi ng Lunes, November 24, 2035. Iniulat nito ng Martes ng mga municipal officials sa naturang bayan na 4 katao na sakay ng dalawang sasakyan. Sina Mark Jua Luna, 52 years old, Fadzri Manlani Janalan, 25 years old, Laila Ahmad, 33 years old, at ang 43 years old na si Berhama Jul Luna. Ang naaresto sa naturang anti-smuggling operation. Nakahayag ditong Martes ni Brigadier General Jensen D. Guzman, Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, na nasa kustodiyan na nila ng mga imported na sigarilyong nakopiska ng mga magkasaniban na mga operatiba ng Sultan Kudarat Municipal Police Station at ng Maguindanao del Norte Provincial Police Office. Ayon sa mga barangay officials, sa Dalumangkong na impound na rin ng kanilang municipal police ang sasakyan pinagkargahan na mga imported na mga sigarilyo. Isang silver na Suzuki APV, may plakang TPI 447, minamaneho ni Luna at ang parehong kulay at uri ng sasakyan na minamaneho ni Janalan
na may plakang MBD 9181. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jupie Ventura, spokesperson ng Crowbar, hinarang ng mga pulis ang dalawang mga sasakyan para lang sana sa isang routine plane view inspection. Ngunit tuluyan nang pinigil at inaresto ang mga sasakyan nito nang makitang may dala silang kontrabando. Umamin ng apat na nasakay ng dalawang sasakyan na kanilang sanang ihatid ang mga imported na sigarilyo sa kanilang mga contact sa ilang mga bayan sa Maguindanao del Norte. Ayon kay Ventura, nakatakda ng ipagkustudiyan ng Crowbar ang mga sigarilyo na nakupiska mula sa kanilang Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. 8 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong kada balita ng radyo ng TNFM Kota Patusili. Samantala, isinagawa ng Ministry of Science and Technology ng pamahalang bangsamoro ang seremonya ng pagpapatayo ng Techno Hub sa lungsod ng Lamitan, Basilan noong November 17, 2025 na minarkahan ang isa pang mahalagang hakbang sa misyon ng Ministeryo na ilapit ang science, technology at inobasyon sa mga komunidad sa buong region ng Bangsamoro. Pinangunahan ni Bangsamoro Director General Engineer Abdul Rahman K. Asim ang seremonya kasama ang Chief Planning Officer Engineer Abdul Wahid Sintad at RP J. Idris, pinuno ng Provincial and Provincial Science and Technology Center, Basilan. Dumalo rin sa kaganapan ang mga kinatawan mula sa Bangsamoro Planning and Development Authority. Pinamunuan ni Engineer Kadil A. Sulaik Jr., CME, MPA, Director General ng RSPB, at sa Bayang Project Management, Special Development Fund. Kabilang si Engineer Rauf M. Nabaduk at Engineer MJ Haji Amin at iba pang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan, mga katuwang at stakeholders. Ang Basilan na Techno Hub ay bahagi ng 75 milyon na pesos na proyekto na pagpapatayo ng Techno Hubs sa mga strategikong lugar ng BAR na naglalayong magtayo ng mga Science, Technology, Innovation Centers sa lungsod ng Cotabato, SGA, at sa lungsod ng Basilan ng Lamitan, Basilan. Iniyan din ni BDG Asim na ang pagtatayo ng technology Techno Hub ay sagisag ng pagunlad para sa munisipyo at nagpapalakas sa pagsulong ng agham, teknolohiya at inobasyon sa lugar. Sa MOST, ang Ministry of Science and Technology, isa sa mga hamon na kinakaharap namin ay ang pagtitiyak na ang teknolohiya ay hindi nasasayang. Kaya patuloy namin ipagpapatuloy ang pagsusulong ng maksimal na paggamit ng teknolohiya at ilagay ito sa mabuting pakinabang para sa Bangsamoro. Layunin ng proyekto na dalhin ang science at technology ng mas malapit sa mga komunidad at silbing sentro para sa inobasyon, pananaliksik at entrepreneurship na magpapalakas sa lokal na talento at ang mga hinaharap na innovator ng Bangsamoro. Labing 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong kada balita ng radyo ng TNFM Kota Patusili. Sa kabuwang 130 legislative measures na nangyayari ng sangguniang panlungsod, 20 ang ordinansa, habang 110 naman ang resolution. Mula sa mga ito, 39 na panukala.
36 o 39 na panukala ang naipasa at naipatupad na nagdulot ng malaking hambag sa good governance, lalo na sa larangan ng public service delivery, transparency at tamang paggamit ng yaman ng bayan. 41 panukala ang nakatuon sa social development, kabilang ang kalusugan, edukasyon, pabahay, gender and development, kabataan at ang mga programang pantawid kahirapan. Mayroon namang 4 na panukala para sa environmental development and protection, 18 para sa infrastructure development, at 14 na tumutugon sa economic development ng lungsod na sumasaklaw sa turismo, negosyo, economic enterprises, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Cotabateño. Samantala, 8 ang panukala ang naka-focus sa international institutional development na layong palakasin ang organisasyon at sistema ng city government para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga pulisya. Nagkaroon din ng 2 panukala para sa fiscal management upang matiyak ang wasong paggabay at pamamahala sa pundo ng mga barangay. At 4 na panukala naman ang nakalaan para sa public safety na naglalayong masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan mula sa krimen, sakuna at iba pang emerhensiya. Ayon sa Guniang Balungsod, malayo na ang narating ng kanilang mga inisyatiba. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang pagtatrabaho para sa mga panukalang tutugon sa patuloy na pangangailangan ng lungsod, kasama ang pamamahala at bisyon ni Mayor Bruce Matabalaw na nanatiling layunin ng pamahalang lungsod ang transparent, effective, holistic at accountable governance alinsunod sa patakaran ng Bangsamoro governance. Bangsamoro government hangad ng 18 sangguniang panglungsod ang patuloy na pagunlad ng Cotabato City sa pamamagitan ng makabuluhang komprehensibong batas at maging isang tanglaw ng malasakit, integridad at maayos na pamamahala. 15 minuto mga kadipaso ang alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig. Ating pong Arangala Balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Share and like ang ating pong Facebook at tayo ay napapanood nationwide, worldwide sa pamamagitan po ng ating pong Facebook, ang Radyo natin FM DXTC 95.9 na Cotabato City. Tayo ay napapakinggan worldwide 24/7 sa pamamagitan mo ng radyo natin FM Cotabato City application. Sa mga kaibigan mo natin na naisong marinig ang ating pong istasyon 24/7. Download mo sa iyong mga Android phone ang radyo natin FM Cotabato City. At yun na hong makakasama, marinig ang ating pong himpilan 24/7. 16 na minuto mga kadipaso ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay atid po sa inyo ng Imperial Appliance Plaza. Matatagpuan sa may Makakuas 35 Street, Lima, Poblasyon 5, Cotabato City. Atid din po sa inyo ng Wow Electric Motor. Sasakyang hindi bumubuga ng usok, makakatulong sa ating kalikasan. 17 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isang barberong Moro, Iwawi Hasana, pinagayaw ang nasawi sa ambusa sa liblib na lugar sa barangay Tucanalipaw. Sama sa Panmaguindanao del Sur nitong umaga ng Lunes sa November 24, 2025.
Tama wala ng ulat ng mama sa Municipal Police Station at ni Lieutenant Colonel Chupi Ventura, spokesperson ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region. Sakay siya pinagayaw ng kanyang motorsiklo na napaputukan ng ilang beses ng mga armadong nakaambang o nakaabang sa kanya na mabilis na nakatakas patungo ng barangay Tuka na sa naturang bayan si pinagayaw ng maampus na nagasanhin ng kanyang agarang kamatayan. Tama ng bala sa ulo at dibdib ng sanhin ng agarang pagkasawi ni pinagayaw. Ito ay ayon sa mga lokal na kinaukulan. Nahalan pa ng mga opisyal ng mamasapan ng police force at ng barangay leaders kung sino ang responsable sa naturang pananambang upang masampahan ng kaukulang kaso. Labing 8 minuto makalipas po alas 4 ng hapon. Magbabalik ang Arangada Balita, makaraan lamang po ng ilan sa atin po ang hanap buhay. Assalamualaikum. Alam niyo ba, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na siguradong magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa chicken, beef, shrimps at fish. Masbus chicken, beef, shrimps at fish. Samosa chicken, beef, veggie at cheese. At Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyaban shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacloban City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinsot Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Sana sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, Abarato. Everything's here at KCC. Mobile, iba't ibang appliances. Diyan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Pinakatuki, tagahatag ng servisyo. Imperial Appliance, kasama sa liga nyo. Imperial Appliance Plaza,
Dano Tempa! Precision delivery and service set. Ang number one suki ng bayan. Nang Bisitahin ang Imperial Alliance Plaza, located Makakuha 35th Street, Lim Poblacion 5, Cotabato City. Minutes magalipas ang alas 4 ng hapon, ay pa rin po'y patuloy na nakikinig sa ating pong arang balita ng radyo natin FM mga Cotabato City. Ang bahagi ito ay atid po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Bolivar, sa pamuno ni Bolivar Minister, Dato Muslimin Gisama at sa kanilang General Director, Dato Surapa Abutazil Jr. Atid po sa inyo ng Virginia Food Incorporated, Pagwalayang Ina Clinic, Almia Computer Works, Langay Care Clinic, matatagpuan sa Maya second floor ng Sardonex Plaza, Gutierrez, sabi niyo Cotabato City. At siyempre, owned and managed by Dr. Zuhra Ada Maglang. Atin po sa inyo ng Lucky's Hot Pandesal, Gutierrez, sabi niyo Cotabato City. Owned and managed by Ma'am Angelina Soriano. Ang bahagi ito ay atin po sa inyo ng Synergia product. Lahat po ng produkto ng Synergia ay pure at natural. Manatiling malakas, malusog ang ating pong pangatawan ng mag-Synergia. 25 minutes magalipas ang alas 4 na ng hapon. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matagumpay na naisagawa ang 4-day planning workshop on the updating and enhancing of risk-informed comprehensive development plan and executive legislative agenda ng lokal na pamahalaan ng Dato Dilisiswata noong ika-20 ng Nobyembre 2025 at ito ay ginanap sa isang palamigan sa Davao City. Sabi ni Mayor Abdul Main P. Abbas na ang mga prioridad na proyektong infrastruktura at programang pangkalusugan, edukasyon, ekonomiya at iba pa ay may sa katuparan sa pamagitan ng pagtutulungan ng Executive Department, Legislative Department, line agencies at iba pang sektor. Sa isang banda, ayon naman na kay Vice Mayor Dato Babsil Siswata, buo ang suporta ng Legislative Department sa liderato ni Mayor Abdul Main Abbas. Asahan niya na magtutulungan ang Legislative at Executive Department upang magkaroon ng isang malinaw na direksyon para makamit ang mas maunlad na Dato Dilisiswata. Pinasalamatan ni Mayor Abdul Main Abbas at Vice Mayor Dato Babsil Siswata ang MLG Maguindanao del Norte sa pangunguna ni Provincial Director Tarhata El Balading at iba pang MLGOs sa kanilang 4 na araw na pangasiwa ng planning workshop ng lokal na pamahalaan. Layunin ng workshop na mapabuti pa ang serbisyo publiko, pag-angat ng ekonomiya at iba pa para sa isang pangmatagalang pag-unlad ng bayan ng Dato Dilisiswata, Maguindanao. 27 minutes makakalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa natin
pa natin mga balita. Isang 41 anyos na lalaki ang nakumpiskahan ng abot sa 102,000 pesos sa halaga ng pinaghinalang siya po. Isang entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao sa Waulan del Sur noong November 22, 2025. Iulat nitong linggo ni Benjamin Recites, Director ng PDEA Farm, na hindi na pumalag ang suspek ng arestuhin ng kanilang mga agents na kanyang nabintahan ng 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 102,000. 102,000 pesos sa isang lugar sa isang upland town sa Lanao del Sur. Ayon kay Recites, naikasan ang kanilang agents ang naturang entrapment operations sa tulong ng mga municipal officials sa WAU at tanggapan ni government. Tanggapan ni Governor Mamintal Adyong Jr. na siyang chairman ng Lanao del Sur Provincial Peace and Order Council. Naharap na sa kasong paglabag ng Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Ang suspect ito ay ayon kay Recites. minutes mga kalipas mga alas 4 ng hapon. Samantala nakisa ang Ministry of Science and Technology ng gobyerno ng Bangsamoro sa 2025 National Science and Technology Week na may temang pagpapatayo ng matatalino at napapanatiling komunidad noong ika-18 hanggang 21 ng Nobyembre 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakita ng mga kalawok mula sa Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur ang kanilang mga produkto sa 2025 Innoventa Techno Bazaar. Ang exhibit ay nagtampok ng mga produkto ng pagkain na nabuo sa pamamagitan ng STI interventions. Binigyan din ni Munawara M. Abdul Badi, Head of Science Research Specialist, ang kahalagahan ng pagpapalakas ng STI sa pamamagitan ng kolaborasyon at pagkikipag-partner upang mapaunlad ang buhay at makaambag sa pagunlad ng ekonomiya ng rehiyon. Layunin ng MOST na makakalap ng mga pinakamahusay na gawi sa pagsusulong ng NSTW at gamitin ang mga estratehiyang ito para sa darating na 2026 sa Bangsamoro Science and Technology Week. 31 minutes mga kalipas mga alas 4 ng hapon. Samantala sa iba pa nating mga balita, nasawi ang 6 na mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front na armado ng assault rifles at ang kanilang commander sa kanilang palitan ng putol sa kalabang grupo sa barangay Estado sa Matalam, Cotabato nitong Lunes sa November 24. Iniulat itong Martes ng mga officials ng 2nd Infantry Brigade at ng Cotabato Provincial Police Office ng mga nasawi. Ang MLF Commander na si Salindato Edris Langarin, ang kanyang mga tauhan na sina Sami Baragir, Nasruddin Baragir, Marudin Baragir, Nasruddin Amilil at Muhaymen Amilil ay agad na nasawi sa mga tama ng bala na tinamo sa enkwentro. Ang pangpito na nasawi sa insidente, si Mastura Idris Kusain, ay
sa isang hospital na pumanaw kung saan siya ay sinuod ng mga barangay officials upang magamot. Sana ang kanyang tinamong mga maselang mga tama ng bala sa katawan. Naganap ang barilan sa nagsanhi sa pagkasawi ng 7 mga armadong Moro sa sitio Tuburan sa barangay ng estado sa Matalam. Sumiklab ng salakayin sila ng armadong kalaban na agad na lumayo pabalik sa kanilang lugar matapos ang ilang minutong palitan ng putoka. Ayon kay Army Brigadier General Ricky Bunayog, Commander ng 602nd Infantry Brigade, nagpadala na sila nitong ring Lunes ng peacekeeping team mula sa 40 Infantry Battalion sa Barangay Estado upang makatulong sa local officials at traditional Moro leaders at sa pulisya sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa naturang lugar. Sa inisyal na ulat nitong Lunes ng local government officials sa Matalam, mahigit 30 na mga pamilya sa pinangyarihan ng insidente ang lumikas sa mga ligtas na lugar sa takot na maulit ang kaguluhan na nagdulot ng takot sa mga residente ng Barangay Estado. Ang encounter scene ay hindi kalayuan sa Barangay Malinan sa Kidapawan City, ang kabisira ng Cotabato Province. 34 minutes makakalipas mo alas 4 ng hapon. Magbabalik ang Arangkada Balita, makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanapbuhay. When we crave to have fun, yet our tongue is one song. Everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside it, deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes. Crunchy goodness and every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, ground kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sisuat Avenue, in front of Collins School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarit Agwak branch, National Highway, Poblacion Sarit Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cellphone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkain sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang mag-inga ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Dr. Atoy Rabulada upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa mga karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod.
Gulma Abra with cell phone number 0906-134-6056. Barangay Corintim, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cell phone number 0926-424-4505. Barangay Poblasyon, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Ruiz Sakilang with cell phone number 0955-522-6772. Barangay Binalin, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cell phone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Wali with cell phone number 0916-799-2051, Barangay RSA, Cotabato City. Baipuna Sandigan ng Patuan with cell phone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cell phone number 0965-757-59998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamamot Maulana with cell phone number 0975-576-58811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makaling lang. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa kalidad at libreng paanan? Halina ang tantahan ang babawa layin libreng manganak at kasama ng family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck. Dito lang yan sa babawa layin open 24 hours at pili health accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check at heal supply, condom supply, BMPA injection, referrals for bilateral ligation, BBN, natural family planning, NFP, method counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, back smear, well-body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557 or 4222 or at cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayo yung bisita anong oras sa Bagwa Layin Clinic at hanapin lamang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Layin Clinic ay matatagpuan sa Simpo, Bagados, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Amano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Layin Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Layin Clinic. Nakakalaman mo po ang updated na PHealth. Maraming salamat. Water Pumping Station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqualife Water Pumping Station ay higit na mabuti na mayroon itong malinis at nakakabili sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Royal South, RSG, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqualife Water Pumping Station. A quality life, a quality water. Bumili at manalo! 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos KCC Department Store, 1 raffle entry sa bawat 500 pesos KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. Chance na pampanalo ng 40 million shopping money, milyong exciting prizes. KCC Supermarket, barato, everything's here at KCC. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Project BPO para sa nating naghahanap ng trabaho at ang mga bagay na establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre.
madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang ilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya isitahin lamang ang website na ito. Identifikan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moonportal.ph. Assalamualaikum. Alam niyo ba, ang Comelec voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Yun pa man, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lang simula May 1, 2026. Syukran! Bisitahin ang Imperial Alliance Plaza, located at Makakuha 253, Impression 5, Cotabato City. Baik, siya kapan? Why, Bapak, anak ko din. Ang Bapak. Pagkakasolay na nakinig na ko ada di balita yan man na pagsiksak sa mata na narinyang ged kasaki na brahis ka pangilig dia pagkabasa sa Quran kaya di kere sa mata nagkuko na makilay ko sa mga raga ang manasan Anong tabuan Bapak? Kaano katawang ko? Napatulungan ka mamabiyay ka-check-up. Dupleto sila sa mga gamit sa check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matulungan ko ito Bapak. Kakantawin dawalalan. Maya sa kabitiatan na mapakayat daw sa sakit sa paungan naman. Lukaw kabuan sa second floor sa Sardonic Plaza. Balaga na Gutierrez Avenue. Sinsuat Avenue, Cotabato City. Alay sa wala mo ko. Magdasukal mo ko mga pagdali namin, mga pagkakas namin, bangilin ka sa mga check-up din sa mata, kompleto may mga gamit din, na ang kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonic Plaza, Balaga na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapapayat tumawag ka sa cellphone number nila, 0966-024-6066. Kanong email nila, glang@yahoo.com. Ang kanunan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic.
47 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. Ay patuloy na nakikinig sa ating pong arang balita ng radyo natin ang mga Kota-Patsiri. At ngayon, magmamuno tayo sa ating balitang bansa. Simple umano ang gumamit o magagamit ng ibang passport. Ang dating mambabatas sa ko, kaya hindi pa rin matagpuan. Ayon kay Interior Secretary John V. Rimulya. Itong Lunes sa November 24, 2025. Sinabi rin ni Rimulya na maaari na maglabas ng red notice. Laban na kaya ko na mayroon ng naka-isyong arrest warrant. Iko ay kabilang sa mga iniimbestigahan at kaugnay ng manual yung flood control project at mga kontrobersya na sa 2025 national budget. 49 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon ay patuloy na nakikinig sa ating mga balita ng radyo natin ang mga Kota-Patsiri. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman sa ilalim sa further investigation ng dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez kaugnay sa manual flood control project. Ito ay patay sa kopya ng dalawang pahinang referral na sinumite na ICI sa Office of the Ombudsman sa may petsang November 21, 2025. Ayon sa ICI, ang naturang dokumento ay tungkol kay Romualdez na personal na humarap sa komisyon noong October 14. Iatat din ng ICI sa naturang referral ang affidavit ni Romualdez na sinumite noong October 13, 2025. Gawin ang transcript ng stenographic notes, video at audio recording ng ICI, fact-finding probe. Ang ICI ang ombudsman ang mas sa may kakayahan na tuyin kung ang circumstansya ay nailangan ng administrative o criminal accountability sa ilalim ng Anti-Graft and Corruption Practices Act. At sinasabi ito ang ahensya na pamahalaan na tinatalaga ng konstitusyon upang magpataw ng disciplinary action sa mga nagkakasalang opisyal ng pamahalaan. Minutes makalipas alas 4 ng hapon, public umano ang mailabas na ng Commission on Elections o COMELEC hanggang bukas sa Miyerkules, November 26, 2035, ang resolusyon na kaugnay sa kinakaharap na kaso ni dating Senate President Jesus Cordero na umaming tumanggap ng 30 million pesos campaign donation noong 2022 elections mula sa isang kontratista ng pamahalaan. Una nang higit Escudero na wala siyang nilabat na batas dahil ang donasyon tinanggap na ay mula kay Lawrence Lubiano, may-ari ng Central Waste Construction and Development, ay legal at kanyang idinidira. Nilinaw naman ni Lubiano na top-campaign na donor si Escudero na ang donasyon ay hindi galing sa kanyang kontrata sa gobyerno dahil ito ay personal niyang pera. Alinsunod sa Article 11 ng Omnibus Election Code, pinagbabawal ang pagtanggap ng kontribusyon ng mga kandidato mula sa mga kontratista ng pamahalaan. 52 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantala naniniwala si Senate President pro tempore Pampilo Lacson, ang chairman ng Guribono Committee, na
hindi dapat bumaba sa 1 billion pesos ang ibalik na pera sa gobyerno ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Lacson, nag-apply si Bernardo sa witness sa protection program pero dapat isuli muna niya ang nakuhang pera sa gobyerno dahil sa mga mamamalyang proyekto. Sinabi pa ni Lacson na ibinabase niya ang kwenta sa kanyang personal na assessment at bilang si Bernardo sa mga pangunahing personalidad na iniugnay sa mamamalyang flood control projects. Naunang sinabi si Senator Ginny Gatchalian na nakahanda si Bernardo na magsauli ng pera sa gobyerno bilang bahagi ng restitution. 53 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Ilang sila na ang Pasig. Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-ibang linya. Ilang sila na ng Pasig. Regional Trial Court, Branch 157 ang mga pasaporte ni na dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasa sa Rally Ong at iba pang akusado sa qualified human trafficking case. Ayon kay Department of Justice, Prosecutor General Richard Padulio. Sina Roque at Ong ay kapwa isyuan ng warrant of arrest kasama ang 48 na iba pa na kinasuhan ng qualified human trafficking kagnay sa operasyon ng Filipino Offshore Gaming Operator o POGO na lalaki South 99 sa Pao, Opora, Pampanga. Si Roque ay kasalukuyang nasa Netherlands kung saan humihingi ng asilong. Humihingi ng asilong habang si O ay umano na namatang sa Japan na nalabas ng bansa sa pamamagitan ng backdoor. 55 minutes makalipas alas 4 ng hapon. At bilang panghuli sa ating mga balita, uling nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado sa sumuko na at harapin ang kanilang kaso. Sinamuli ng Pangulo si Ko na nauwi ng bansa at sa patunayan ng kanyang mga bintang na tumanggap siya ng 50 billion pesos sa kickback sa flood control project. Sinabi ni Marcos na mahaba na ang naging usapan ng tungkol sa fake news. At kahit sino ay maaaring magsalita sa online na subalit kung titingnan ang kalidad ng pahayag ko ay paulit-ulit lamang. Ng Pangulo para magkaroon ng kahulugan ang mga sinasabi ko ay dapat ito umuwi at harapin ang mga kaso nito sa korte. Hamon na pa ni Marcos sa gawin ito ni Ko para maging patas lamang. 56 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Wala lang tayong oras sa ating pong arangkada balita ng radyo natin ang mga Tapos Series. Alright, yan po ang gagawa natin mga balita sa arangkada balita ng radyo natin ang mga Tapos Series. Maraming salamat sa pakikinig. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan po ng bumuo ng radyo natin ang mga Tapos Series. Sa ngalan ng Corawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ako po si Analiza Abas, sino po pansamantalang nakasama sa arangkada balita ng radyo natin ang mga Tapos Series. 57 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Manatili na nakatutok sa radyo natin ang mga Tapos Series. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro.
7,100 isla. Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't-ibang tinig. Iba't-ibang balita. Isang bansa. Radyo natin. Radyo natin.